Magandang gabi po, Magandang gabi po. Eli. At hindi nyo nalalaman ay lubos akong lihim na humahanga at sa kahusayan ninyong mag-memorize ng Biblia noon pa. Hindi po. Hindi po tayo dapat humanga sa tao, kapatid. Alam nyo, walang bagay na hindi manggagaling sa Diyos pagkakabutihan. Lahat ho lang nasa atin, kaloob ng Diyos yun. Hindi dapat ang hangaan ng tao. Sa Diyos po natin ibigay ang kapurihan doon. Okay. At sa pagkakataon po sanang ito ay tinatawagan ko ang lahat ng mga pastor, pare, ministro, obispo, arsobispo, kardinal, papa, tungkol sa aking mga nasaliksik sa Biblia, pati na nga yung mga naririnig sa inyo. Apo. Ganito po ang natuklasan ko sa Biblia sa aking pagsasaliksik. Pakisulat lang kung may magsusulat. Natuklasan ko po sa Biblia na napakaraming kasinungalingan. Natuklasin ko rin po sa Biblia na ang Diyos ay sinungaling, which is against your teachings na ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. At natuklasan ko sa Biblia na ang Diyos ang gumagawa ng mga heinous crime o karumal-dumal na krimen. Natuklasan ko sa Biblia na iyan ay isang uri ng malaswang babasahin. At yan ay, kumbaga, pornografiya, ang Biblia. At ang Diyos diyan sa Biblia ay nagsisisi, nagkakamali, makakalimutin. Ngayon, ang katanungan ko po ay, bakit sa kabila ng ganyan ang sinasabi, paliwanag ng Biblia sa Diyos, ay nagsusumiksik pa rin kayo diyan sa ganyang mga paniniwala, ay samantalang napakalupit na Diyos, isang uring gumagawa ng karumal-dumal, siyang pasimuno ng kaguluhan at ng hindi pagkakaunawaan, at siyang nag-uudyok sa mga tao para magyera, para mag-away, para magdigmaan. Ayun po ang katanungan ko. Alam nyo, kapatid, bakit ganito. Tinuturing na banal yung ganyang uri ng kasulatan? Alam nyo po, ganito, kapatid. Sa Biblia po, maraming salitang nakasulat. May salita ng demonyo, may salita ng anghel, may salita ng taong sumasampalataya, may salita ng taong hindi sumasampalataya, meron salita ng taong nagdududa, meron din po sa Biblia salita ng halaman, salita ng hayop, salita ng mga punong kahoy, nakasulat sa Biblia. Baka ang napagbabasa nyo po, hindi yung salitang galing talaga sa Diyos. Kaya napagkamalian nyo ang Diyos na malupit, nagsasalita ng karumal-dumal, mahalay, etc. Kasi po, kahit anong pagsusuri ang gawin ko sa Biblia, napansin ko at natuklasan ko na ang Diyos sa Biblia, mabait na Diyos, mapagpatawad, hindi malupit. Ang Diyos ng Biblia, mabuti ang kalooban niya, gaya ng sabihin niya ang bagay na ito. Sa Efeso 6, ganito po ang sinasabi niya. Ano ang sasabihin nating masama para sa salitang ito ng Diyos? 6:1 hanggang 4. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako. Yan ho ang unang-unang salita sa Biblia na nakapagpabuti sa akin . Sabi ng Diyos, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina na siyang unang utos na may pangako. Nung mabasa ko po yan nawala yung pagdabog-dabog ko sa tatay ko at sa nanay ko . Nung mabasa ko yan talata na yan. Kaya itong talatang ito, salita ng Diyos ito, nakapagdulot po sa akin ito ng kabutihan. Paano sasabihin ang nagsabi nito'y masama? Hindi pwede yung masama makapagpabuti. Hindi po pwede yung masama'y makapagpabuti. Kaya ako naniniwala, ang nagbigay ng salitang ito, ang Diyos na mabait. Kaya pati magulang ipinagagalang. Tapos siya rin ang may sabi, huwag kang papatay. Siya rin ang may sabi, huwag kang mangangalunya. Siya rin ang may sabi, huwag mong iimbutin ang bagay ng iyong kapwa. Masama ba yun?
Oh, hindi ba? Puro kabutihan o yun eh, yung sinasabi ng Diyos na yun. Noon po bang sunugin ng Diyos ang Sodom and Gomorrah? Natiyak naman lahat, bata, matanda, may ngipin at wala, sinunog niya. Noon po bang pabahain ang buong daigdig? Lahat yan, pati mga hayop, pati mga halaman, pinatay niya, pinuksa niya. Yung po ba yung mabuti niyo sinasabi na ang Diyos yung nagpapatawad? Bakit hindi po mabuti yun? Paano naging mabuti kapatid? Eh, biro nyo, puro masasama yung nasa Sodom at Gomorrah. Paano niyo masasabing masama ang isang sanggol? Ah, hindi ganon. Ganito po yon. Kagaya nung bumaha. Kayo kasi pinagbibintangan nyo ang Diyos ng hindi tama eh. Tanyo, masamang-masama na ang tao sa mundo. Sabi ng Diyos, gugunawin niya yung mga masasama. Ngayon, sabi nyo, ba't pati bata? Aba, kayo naman pala malupit lalabas eh. Kung ang ginunaw niya lang yung masasama, hindi niya dinama yung mga bata, di ba lalong kalupitan ang gagawin mo sa bata? Sino magpapasusurun sa mga yun? Katakot-takot ng dami yung mga bata na yun. Di ba lalo kayong malupit niyan? Wala namang ano nun, wala namang condensed milk nun at saka powdered milk. Sino magpapasusoy, wawali yung kasakay sa daong? Libo-libong bata, di iyakan ng iyakan yun. Ikaw awa naman, mas mabuti pa silang mamatay, hindi dahil sa kaya sila'y pinatay ng Diyos para mapahamak sila, kundi pinatay na rin sila ng Diyos dahil walang mag-aalaga sa kanila. At hindi ho masama sa Diyos yun, sapagkat ang Diyos ang may-ari ng buhay, siya rin ang maaaring kumuha nito at walang makapagpaparatang ng masama sa Kanya. Hindi natin siya pwede paratangan ng masama. Pagka ang anak nyo ba namatay, ibig sabihin sisisihin nyo ang Diyos? Kung sinisisi natin ang Diyos, halimbawa namatay anak mo, sinisisi mo ang Diyos, kaya mo ba naman buhayin? Meron bang magulang? May magulang ba nakabuhay ng anak? Meron ba? Wala. Kung wala, ibig sabihin may mas mataas sa'yo. At yung mas mataas na yon, yun ang Diyos. Yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi natin siya dapat sisihin doon. Hindi mo masama yun. Ang binanggit nyo kasi sanggol eh. Alin po? Ang binanggit nyo mga sanggol na sumususo. Maraming hindi na sumususo. Kasama lahat yun. Babae, matanda, may ngipin. Kaya nga po, wala akong mag-aalaga ron sa mga kahit hindi. Halimbawa, hindi na sumususo, isang taon kalahati, sino mag-aalaga ron? Saan ka kukuha ng papakain doon sa daong? Pinatay mo lalo ng gutom yun, lalong mahirap. Mabuti na yung malunod siya, sandali lang, 3 minuto lang, patay na. Kaysa doon sa habang panahon siya iyak ng iyak sa daong, wala namang gatas. Lalong kalupitan yung gagawin nyo kung kayo ang Diyos. Kung kayo ba may anak na masama, susunugin nyo. Alin po? Kahit na anong pagkasama-sama ng inyong anak bilang magulang, susunugin nyo. Karapatan ho ng Diyos yun. Hindi, kayo may anak. Hindi Diyos ang ating pinag-uusapan. Hindi naman ho ako sumunog ba't nyo ilalagay sa akin? Wrong application yun, kapatid. Ang sumunog ang Diyos, hindi naman ako eh. Karapatan ho ng Diyos yun eh. So, Kasi, katin nyo ha, merong instances na hindi mo pwedeng i-divert. It was God who let fire rain upon Sodom and Gomorrah. It was not me. Kung ako tatanungin nyo, kung may anak ka, kahit gano'ng kasama, susunugin mo? Natural, ang sagot ko bilang tao, hindi ko susunugin anak ko yun no? Hindi ko susunugin yun. Pero in that case, hindi ako sumunog ang Diyos, kaya pwede yun. Yun pwede talaga yun. Yung pong parusang panununog, na alam natin kung gaano kahirap, kasakit, na yung nasunog sa Ozone Disco hanggang ngayon, idinidemanda pa yung may-ari na hindi naman talaga siya sumunog. Ito pa kaya kung ang sinabi sa Biblia ay merong isang kapangyarihan na sinunog ang 2 siyudad, ano kayang iisipin nyo? Kung hindi sinabing Diyos, kung may sinabi sa Biblia na merong isang kapangyarihan na sinunog ang 2 siyudad, binatay lahat, binuksan lahat ang tao, ano ngayon ang iisipin nyo? Sa demonyo yun. Hindi ho. Hindi ho yung iisipin ko. Yung sinunog ang mga demonyo eh. Kung ang demonyo ang mga sinunog, hindi yung demonyo sumunog. Hindi ho ba? Pwede ba naman yung pareho tayong demonyo, magkaibigan tayo, susunugin kita? Tanyo nga kayo, ayaw nyo silang sunugin. Di ba? Dapat mag-iisip tayo. Sinunog ko sa Sodom at Gomorrah, mga taon sa demonyo, ayaw kumilala sa Diyos. Yun ang sinunog. Kaya ako ganito po, attitude ko.
Pag ang gawa ay gawa ng Diyos, I have no question to ask. Ganito. Lumitaw ka, pipi. Yung isa bingi, yung isa bulag. Sino gumawa? Ang Diyos. No question ask. Tinatanggap ko kung ako'y pipi, kung ako'y bulag, kung ang ilong ko'y malaki. Ano pa alam nyo, may mga ilong na magagandang ilong hindi ba, no? Hindi yung ilong mo. Pero, meron yung ilong di maganda. Pero you have to accept the fact na pagka pinagpare-pareho tayo ng Diyos ng ilong, pinagpare-pareho tayo ng mata, pinagpare-pareho tayo ng taas, pinagpare-pareho tayo ng kulay, lahat na tayo magkakamuka. Kaya pag may isang nagnakaw, tayong lahat magnanakaw na dalahagarin tayo ng pulis. Di ba? Kaya pagka ang Diyos na ang gumawa, hindi na ako tumututol Alam niya kasi lahat di ba? Okay. Sa makatwid, tinatanggap nyo na ganun talaga kalupit ang Diyos. Hindi mo malupit ang Diyos. Hindi siya malupit. Hindi nyo ako makukumbinsi dyan. Ngayon, kung gusto nyo, diskusyon, gumawa tayo ng tema. Wala tayong tema Wala tayong pupuntahan dito. Ito itanong kay Soriano. Kaya nga po, tinatanong ko Hindi ko kayo tumatanong. Pinasasama nyo ang Diyos ko na hindi ko papayagan kailanman gawin nyo. Magtema kayo. Hindi welcome sa ganitong usapan yan Pinasasama ninyo ang Diyos, napakabuti ng Diyos. Magsisi ka, kapatid. Siguro ganun Ikaw pala, pagka ninakawang ka, pati ikaw gusto mo makulong ka, ninakawang ka na nga. Yan. Masama pala ang uugali mo Pati mga bata. Hindi Kapatid, yung sabi nyong gago. Hindi ko mo namatay ang bata, malupit na ang Diyos. May kamatayan na ang kahulugan ay pagmamahal ng Diyos. Basa. Ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam at mga taong mahabagin ay pumapanaw. Walang gumugunita na ang matuwid ay naaalis sa kasamaan na darating. Danyo, baka may mas masama pang dadating, kaya kinukuha na ng Diyos ang buhay mo para iligtas ka na doon sa mas masamang darating. Kaya ang kamatayan, hindi kalupitan ng Diyos yun. That's God's mercy, speaking of the Bible.